dito sa Japan. Mga apartment dito is napakamahal talaga. Ngayon, itong apartment ko dito, mura lang to, 10,000 yen. Ngayon, titingnan natin kung ano ang laman ng 10,000 yen apartment dito sa Japan. Ito na yung pinakamurang apartment dito sa Japan. Bilib talaga ako sa architectural design itong Japan. Tingnan mo, ang pinto nila, palabas yung pagbukas para maka-save sila ng space dito sa loob. So kung sa loob mayroon ganito, parang lalagyan siya ng sapatos. Pag may nakita kayo, ganito talaga lahat ang design ng mga apartment dito sa Japan. Ibig sabihin yan, kailangan iiwan mo talaga dito yung chinila, sapatos. Bawal na mong iakyat dito yung sapatos mo. Dapat nakapaa ka lang pagdating dito. First time ako dito sa Japan, nasigawan ako ng kumiay namin kasi pagpasok namin sa bagong apartment, hindi dito yung unang apartment namin. Pagpasok ko, isinabay ko yung sapatos sa pag-apak. Siyempre, nasanay ako doon sa Pilipinas na ganun yung ginagawa ko. Sinigawan ako na wag, kasi bawal na bawal yan sa kultura ng mga Japan. Kailangan iiwan mo talaga ang sapatos. Iiwan mo talaga dito. Tulad nito. Wag mo talagang iapak dito. Lahat ng design dito sa Japan, ganito ang mga bahay nila. Yung pinto, palabas yung bukas. Di ba? Maliit itong space to. Titingnan natin kung paano yung design naman doon sa loob. Titingnan natin yung design ng apartment na to sa loob kasi napakaliit at paano nila dinidivide yung lugar dito sa loob ng apartment na ito. Pagpasok mo makikita mo sa gilid ng pinto, shoe rack. Shoe rack yan pero walang lamang sapatos. Yan. Tapos dito sa kaliwa, makikita mo yung CR. Yan, tapos yung bathtub niya. Yan yung makikita mo dito sa CR. Yan yung bathtub niya. Sa Japan, magkaiba talaga itong CR at iba yung paliguan. Nakahiwalay, iba't ibang kwarto yan. Pero dahil maliit itong kwarto na nakuha namin, na tinitirhan ko, kaya yung CR at saka itong paliguan is inisa. Ang division mo lang, curtain, para hindi mabasa itong sahig kasi napaka-importante ano nangyari dito kasi dito sa Japan yung mga CR nila, ang mga sahig kailangan palaging tuyo yan, hindi basa. Tulad yan, may nakahanda akong pamunas para pag maliligo ako dyan, pinupunasan ko kaagad dito para hindi talaga siya mabasa kasi dito sa Japan napakahalaga nito na dapat palaging tuyo to dito banda. Pasok mo naman dito, kikita mo sa kaliwa yung hugasan, yung lutuan. Lutuan niya is electric, free na yan. Kasali na yan dito sa room na ito. Lalagyan ng mga achiche. Dito, lalagyan ng mga plato, anong ilalagay mo dyan, mga baonan, doon, mga lalagyan ng asukar. Basta yan, mga lalagyan yan dyan para sa pagluluto. Pagpasok mo dito, luluwag na ang lugar dito kasi wala akong salaset. Kasi hindi kasali sa room na to na may salaset. Wala siyang salaset. Itong upuan na ito, galing to sa Kaisha. Yung maliit na benkyo table o study table ko, binili ko yan. 500 yen, mura lang yan. Tapos dito sa kaliwa niya, meron siyang silipan. Yan. Silipan ko yan. Silipan ko yan para makita ko yung CR doon na naliligo kapag alas 7 ng gabi. Nakabukas ang ilaw. Dito naman, sa loob, sa labas, meron siyang konting biranda. Konting biranda lang naman. Pag nagkakape ka, dito ka, maglalaba ka, nandyan yung washing, yung basurahan, yung aircon, yung heater. Yung heater, libre na yan, nandito na yan, ano na yan dito sa rent, pati itong aircon, kasali na yan dito sa nirentahan. May aircon na yan, pagpasok mo dito may aircon ka na, wala ka ng problema. Ito lang yung loob ng 10,000 yen apartment. Maliit, pero tama lang sa isang tao. Yan, meron pang isang dyan, anong tawag yan, higaan din yan. Pero ginawa kong buliga, dyan ginagawa yung mga gamit. Kikita mo yun? Yan yung bantay ko dito. Ito si Merry Christmas. Ito yung regalo ng boss ko. Cake yan, pero maganda kasi yung packaging kaya pinago ko yung karton. Buligya ko yan. Dito ko dati natutulog pero dahil maingay kasi yung pag dito ako natutulog
Tapos yung kabilang kwarto is maglalakad, maririnig at maririnig ko dito. Kaya hindi ako natutulog dito. Lumilindol dito. Kapag gabi lumilindol dito, tapos madaling araw lumilindol dito. Tapos ito pre. Tapos ito, minsan dito ako nag-i-exercise. Nag-i-exercise ako dyan. Ito, na-a-adjust to papunta doon. Ito, nahihila to. Kung gusto mong lumapad, ito, hilahin mo lang papunta doon. Gusto mong lumapad yung higaan yun sa taas. Na-adjust yan. Ganyan lang yung, ito lang yung mukha ng 10,000 yun apartment dito sa Japan. Kumbaga sa Pilipinas, nasa mga 4,000 pesos ang arkilan nito monthly. Ako yung nagbabayad. Actually, ito, 20,000 yen talaga to. Pero hati kami ng kaisya. Kaya nagiging 10,000 yen na lang yung binabayaran ko dito buwan-buwan. Automatic yan, kaltas sa mga sahod. Ang mga gamit naman dito, mga pre, tulad ditong aircon. Itong aircon sa ano to? Dito na to sa bahay. Kasali na to sa nirintahan. Diyan, washing machine. Refrigerator. Microwave. Meron pang oven toaster nandun. Tinago ko, hindi ko ginagamit. Anong gagawin ko doon? Yang TV. Tapos dito. Yan, rice cooker, yung pang heater para sa tubig, yung pang luto, yung mga yan lahat-lahat lang diyan. Baonan, lalagyan ng mga kape, yung vacuum cleaner doon. Tapos dito naman, ito yung lalagyan ng mga damit. Yan. Lalagyan ko ng damit. Pati yung higaan ko nandyan ngayon. Yung higaan na yan, papalitan ko na kasi yung higaan na yan is pang mainit yan. Pag taglamig, hindi mo pwedeng higaan yan kasi napakalamig. Kailangan palitan ko na yan kasi taglamig na dito. Lahat yan pinoprovide ng agency, ng kaisya dito na pagkatrabahoan mo. Provided yan. Kumbaga, obligasyon nila yan na bago ka makapunta dito sa Japan, kailangan na ihanda na nila yan itong tirahan mo, yung mga gamit mo, yung mga tulugan mo, kailangan na ihanda na nila lahat para pagdating mo dito, gagamitin mo na lang. Ito sahig dito, pre, kailangan kong ingatan na hindi mabuhusan ng tubig kasi carpet yan. Carpet, ang hirap pa naman, binabacuum ko yan, linggo-linggo ko binabacuum yan, hindi araw-araw kasi walang oras. Every yasumi ko, yung race day ko, binabacuum ko yan. Yan. Carpet yan, ang hirap. Kapag carpet kasi kailangan mo mag-ingat na hindi mo basa kasi babaho. So yun lang yung laman ng 10,000 yen apartment dito sa Japan. Ito na yung pinakamura na apartment dito sa Japan. Kung may mumura pa dyan, iwan ko na lang kung matatalo pa nila tong 10,000 yen apartment ko. Tanungin nyo yung mga vlogger, yung kay Pita, tingnan mo kay Pita. Ganito kalaki yung nila, apartment, yung dalawa sila nakatira kay Pita. Ganito kalaki yun. Pero parang Hachimang ang renta doon, 80,000 yen. Samantalang ito, 10,000 yen. Si Lodi Unit, sabagay, malaki naman yung apartment nila Lodi Unit. Siguro malaki din ang renta nun. Pero itong sa akin, 10,000 yen apartment lang talaga to. Yung unang tinitirhan namin ni Timan, doon sa kabilang apartment, yung unang dating talaga namin dito, ganun din, 10,000 yen din yun. Pero mas malaki yun kaysa dito. At mas maganda ang CR nun kasi malaki. Magkaiba yung CR at iba yun yung paliguan. Ngayon, kung makikita ito yung refrigerator ng OFW dito sa Japan. See? Walang kalaman-laman. Dito sa baba, isang saging, 4 na itlog. Ano to? Bombay, asukal, tubig. Yan na yung laman. Wala nang laman mga pre. Hindi na kasi ako bumibili hindi ko na kasi pinupunduhan kasi hindi ko na ito ginagamit. Kapag taglamig, hindi na ako gumagamit ng refrigerator. Ang ginagawa ko, bibili ako ng manok, adobuhin ko yan for 3 days. Kasi ang next race day ko, ano ba ngayon? 25. 25. Race day ako sa 25. Ang trabaho ko naman 26, 27, 28. Pagka 29, race day ko na naman. Kaya ang ginagawa ko, kapag ganyan, malapit lang yung 3 araw lang, ang ginagawa ko yan, magluluto ako ng pagkain, good for 3 days para hindi ko na magamit itong refrigerator na ito. Kapag taglamig dito, pre, tipid talaga ako sa kuryente. Ngayon, ang problema ko na naman kapag taglamig is yung gas. Yung gas na naman kasi palaging heater ang ginagamit ko. Sa paghugas ng plato, kailangan mainit na tubig. Sa pagligo, kailangan mainit na tubig. Sa panghugas ng puwit, kailangan mainit na tubig. Kaya,
magastos ako ngayon sa taglamig, ang kalaban ko na naman dyan is yung gas o yung LPG. Pero sa kuryente, tipid na ko niyan kasi hindi ko na ginagamit yung refrigerator. So yun lang, babusin God bless. Yun yung laman ng 10,000 yen apartment dito sa Japan. Bibili ako ng 1 kilong manok, aadobuhin ko. Good for 3 days na yan.